Magpapakasal ka ba sa isang babae o isa-isang partner na alam mong pinapagamit niya ang kanyang sarili at ang kanyang katawan sa iba? What if pinakasalan mo nga, pero ganun pa rin ang ginagawa? Anong gagawin mo? Sa Hosea chapter 1, inuutos ng Diyos kay Hosea na magpakasal sa isang babaeng magiging simbolo ng kataksilan ng Israel. Nang unang mangusap si Yahweh sa Israel sa pamamagitan ni Hosea, sinabi niya, mag-asawa ka ng isang babaeng nakikipagtalik sa iba't ibang mga lalaki. Magkaroon ka ng mga anak sa kanya, sapagkat katulad din ng babaeng iyan, ang mga tao sa lupaing ito ay nagtaksil sa akin. Sa kabila ng kanyang asawa na nagkamali at lumayo, pinili ni Hosea na manatili, magmahal at sundin ang utos ng Diyos. Ito ay isang napakagandang larawan ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang iglesia. Katulad ni Hosea, patuloy na nagmamahal si Kristo sa kanyang mga anak kahit paulit-ulit silang nagkakamali. Kahit nagkamali ang Israel, may pagkakataon silang bumalik. Ganon din si Jesus, handang patawarin at tanggapin tayo anumang oras. Ang pagmamahal ni Hosea sa kanyang asawa ay hindi dahil sa perpekto siyang tao, kundi dahil sa plano ng Diyos. Ganon din si Kristo. Ang kanyang pagmamahal sa iglesia ay nakatuon sa kanyang layunin para sa atin, hindi sa ating pagkukulang. Kung mamahalin lang tayo ng Lord sa kung ano tayo, naku, ewan ko na lang. Pero dahil yon ay layunin at kalooban ng kanyang Ama, ang pagmamahal niya ay sukdulan para sa atin. Grabe, no? Mula noon hanggang sa panahong ito, ganoon nga naman tayo mga tao. Kagaya ng isang asawang nagtaksil, ang gawin ng mga Israelita o tayo sa panahon natin. Kung makasama tayo sa mga bagay na material at mga walang kabuluhang bagay, wagas, di ba? Sa panahon ng mga Israelita, sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Maging sa panahon natin ngayon, ganun pa rin ang tao. Dinudiyos natin ang mundong ito at lahat ng mga bagay rito. Sa kabila ng pag-ibig na tapat at mapagkalinga na handog ng Panginoong Diyos, pag-ibig na hindi sumusuko, nagbibigay ng pagkakataon at laging handang magpatawad, ganun pa rin tayo kung magtaksil sa Kanya. Let this be a reminder para sa ating lahat. Husto na ang lahat ng pagtataksil na ito, lahat ng mga pasakit, lahat ng pagbibigay ng sakit sa puso ng Panginoong Hesus. Kapatid, panahon na para itama ito. Huwag tayong tumulad sa mga sinaunang Israelita. Ikaw, may pagkakataon ba na masasabi mong pinagtaksilan mo ang Panginoon? Share mo tong video na ito para mabless din ang iba. Click follow for more kwento at kanta. Shalom!